Kung pipili ako ng pinakamagandang kalamnan para sa kalusugan ng balakang, ibabang likod at tuhod, siguradong ito ang kalamnan ng puwit. Isang napakalaking kalamnan na bumabalot sa likurang bahagi ng iyong balakang at may napakahalagang papel sa itsura ng katawan. Pero ang kalamnan na ito ay higit pa dyan dahil ang matatag at malakas na kalamnan ng puwit, napatunayan ng nakakabawas ito ng pananakit sa osteoarthritis ng tuhod, balakang, iba't ibang discopathy at osteoarthritis lalo sa ibabang likod. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ang paborito kong ehersisyo para palakasin ang gluteus maximus sa pinakasimpleng paraan hanggang sa pinakamahirap para ikaw mismo ang pumili ng antas ng hirap na akma sa kakayahan mo. Hindi ito nakadepende kung may osteoarthritis ka sa balakang, ibabang likod o tuhod, kundi sa tamang ehersisyo ayon sa kakayahan mo. Dahil magkaiba ang isang taong may osteoarthritis na 80 taong gulang kaysa sa isang may osteoarthritis na 40 taong gulang. Kaya imbes na puro hanap ng diagnosis at gamot, simulan mo na at pagtrabahuhan ang paggalaw. Panimulang posisyon, kumuha ka ng unan para maging komportable ka habang nakahiga ang ulo mo sa sahig. Humiga ka ng patagilid, siguraduhin na ang binting ehersisyuhin ay nasa ibabaw. Tandaan mo ito, mahalaga ito. Gusto kong ilagay mo ang mga paa mo direkta sa ilalim ng iyong puwitan. Dapat halos tuwid lang ito pababa, parang may linya na bumababa sa ilalim. Para magkaroon ng tuwid na linya mula balikat, balakang hanggang paa. Napakahalaga nito para maramdaman mo ang trabaho sa gluteus maximus. Dapat 90 degrees ang baluktot ng tuhod mo. Kapag mas binaluktot, mas mahirap. Kapag inunat, mas madali ang ehersisyo. Pinakamaina magsimula sa 90 degrees, ilagay ang kanang kamay sa ilalim ng unan para masuportahan ang ulo. Ilalagay ang kaliwang kamay sa harap para matatag ang dibdib o thorax at maiwasang gumalaw ang katawan. Napakahalaga na ang galaw ay nakahiwalay lang sa bahagi ng balakang. Mula sa posisyong ito, kasing dali lang ng pagbukas ng libro. Isipin mong magkasama ang iyong mga paa. Parang ito ang gilid ng isang libro at unti-unting ibuka ang iyong mga tuhod hanggat maaari. Tingnan mong mabuti na habang ginagawa ko ito, hindi ko iniikot ang aking katawan, hindi ako tumitingala o tumitingin sa kisame. Sa halip, palagi akong nakatingin sa harap. Nakahiwalay lang ang galaw sa balakang at pinananatili ko ang posisyon para maramdaman ang pagigting dito sa likod. Sa kalamnan ko sa puwit, yung pinakita ko kanina, pinapaluwag ko tapos balik sa simula. Nagkakadikit ang mga tuhod at muli kong ibinubuka. Ito ang pinakasimpleng bersyon. Gusto kong humiga ka at magsanay kasama ko ng 10 ulit. Hindi mo malalaman kung mahirap ito hanggat di mo sinusubukan. Humiga ka sa tagiliran at gawin ang posisyon na itinuro ko kanina. Magkadikit ang paa, gawin ng 10 ulit huminga. Habang nasa ibaba, iayon sa paghinga tapos ilabas ang hangin. At ang tuhod ay ihihiwalay. Gusto kong madama ang pag-igting ng gluteus maximus sa likod ng kaliwang balakang mo. Mainip, matindi. Parang gusto mong ipitin ang credit card sa pagitan ng puwet, huminga, isara. Dahan-dahan lang, kontrolado palagi. Hindi natin pinapabagsak ang binti sa gilid. Bitawan at ibuka ng buo. Kita mo, laging nakatingin ako sa unahan. Hinding-hindi ako umiikot paitaas dahil mababago ang estruktura ng ehersisyo. Huminga tayo sa ibaba. Magkadikit ang mga tuhod, bitaw at buka. Napakaganda. 3, pumikit ka. Hayaan mong mas kumonekta ang utak mo sa kalamnan. Isara at pagdikitin ang tuhod. Bitawan. 4. Dahan-dahang binaba ang tuhod, hinawakan, bitawan at ibuka. 5. Gagawin pa natin ng 5. Ipaalala sa utak na gluteus iyon at kailangan mag-contract. Dapat maramdaman mo ang init sa puwitan at gusto mong panatilihin ang isang credit card sa pagitan ng iyong mga puwit. Salamat, 7. Sige, 3 na lang. Huminga tayo. Hawakan, bitawan. 8. Hawakan, bitawan. 9. Huli na ito. Hawakan, bitawan. Tanga. Ang galing. Ano kayang nangyari? 3 senaryo ang naisip ko. Una, baka masyadong madali. Pangalawa, baka masyadong mahirap. Pang-atlo, baka masaktan ka habang ginagawa ito. Kung madali, maghintay dahil ipapakita ko kung paano pahihirapan. Kung mahirap, paano natin babaguhin ito.
Sige, sa totoo lang, simple lang talaga ang ehersisyong ito. Pwede natin bawasan ang saklaw ng galaw. Ibig sabihin, sa halip na ibuka ng todo ang binti, bahagya lang itong ibubuka at titigil sa gitna. Panatilihin ang ganitong posisyon bago ibaba. Hindi masama ang mag-ehersisyo na mas maliit ang saklaw ng galaw at hindi gaanong binubuka ang binti. Basta ito ay on sa iyong kakayahan at akma sa iyo. Hindi lahat tayo ay may parehong pag-ikot ng balakang, hindi lahat tayo ay may parehong lakas, at hindi rin lahat tayo ay magkakaedad. Bawat isa ay kailangang magtrabaho ayon sa kanilang kakayahan. Kung ginagawa mo ito ng kalahati lang, hindi ibig sabihin mali na agad. Kung nahihirapan ka sa kaunting pagbuka ng binti, ganito natin ito gagawin. Maglalagay tayo ng unan sa pagitan ng tuhod para bahagyang magkahiwalay. Mula rito, hihigpitan ko ang puwitan ko. Ilalagay ko ang kamay ko sa puwitan at susubukang ibuka ito. Habang binubuka, nararamdaman ko na ang kaunting kontraksyon sa kamay ko at maghihintay ng 1 hanggang 5 bago magpahinga. Binubuka ako ng kaunti at sa intensiyong yon, agad nagpapadala ng senyales ang otak para humigpit ang mga kalamnan. Nagtatrabaho. Ideal ito para sa may arthrosis sa balakang, sa mga sobrang nasasaktan kapag gumagalaw at may pananakit sa ibabang likod na hirap magpalit ng posisyon. Napakaganda ng ehersisyong ito. Pwede nyo ring samantalahin at sabay na ikontrata ang 2 pisingin ng puwit sa posisyong ito na magpapabuti sa bisa ng ehersisyo. Sige, gawin mo kung tingin mo ay masyadong mahirap o masakit para sa'yo. Kaunti lang siguro sa inyo ang nasa ganong sitwasyon. Oo, pero gusto ko pa ring magbigay ng mga alternatibo para sa lahat. Ngayon, isipin nyo, paano kung masyadong madali ito? Sige, may dala akong gamit na makakatulong gawing mas mahirap ang ehersisyo. Bukod pa rito, ituturo ko rin ang mga alternatibo para mapahirap ang ehersisyo kahit walang gamit. May dala akong bote ng tubig. Maganda rito, pwede mo itong punuin ayon sa gusto mo. Halos puno na, pero kung nahihirapan ka, punuin mo lang ng kalahati. Ilagay mo ang bote sa gilid ng binti at panatilihin itong nakapirmi habang ginagawa ang ehersisyo. Kung titingnan mula sa gilid, ganito ito. Gagawa tayo ng 5 ulit gamit ang bote at 5 ulit gamit ang elastiko. Hindi gagalaw ang kamera. Panatilihin lang natin ito at ulitin ang parehong galaw. Timitiyak ng kamay mong hindi gagalaw ang bote at ang pagpatong nito sa gilid ng hita ay nagpapahirap agad sa ehersisyo. Kung nahihirapan ka talagang hawakan ito, pwede kang gumawa ng buhol gamit ang tuwalya, sinturon o strap para manatili ang bote sa lugar. 3. Sige, gawin pa natin ang 2. Siguradong mas titindi pa ang ehersisyo mo dahil sa bagay na ito. Sa totoo lang, kapag mas malayo ang bigat tulad nito, mas mahirap gawin kumpara kung ilalapit mo ang bigat sa balakang. Dito pumapasok ang pisika at lever arm. Kapag mas malayo ang bote sa balakang, mas mahirap ang ehersisyo, lalo na kung hanggang tuhod o mas mababa pa. Hindi ko akalaing aabot ka kahit gaano kahaba ang braso mo. Subukan ulit, 5 o 10. Gawin nating 10, naka-6 ka na. Tapusin natin ang 10, tapos ipapakita ko ang susunod na mas mahirap na bersyon gamit ang elastiko. 7. 8. Siyam. Huli. Pinaalala ko na hindi lang dahil nagdagdag ng timbang ay mas matindi ang ehersisyo, kundi dahil mas may kamalayan ka at koneksyon sa utak at kalamnan mo. Kakalagay ko lang ng 1.5 litro at ramdam ko na pagod na ang mga kalamnan ko. At ang dahilan lang yan ay dahil inulit-ulit ko na ang ehersisyo ng napakaraming beses, kaya ngayon alam na ng utak ko kung paano ito'y contract at kung paano gawin ang effort para ma-activate ang gluteus medius. Isa pang opsyon ang elastic band na espesyal para sa workout ng gluteus medius at gluteus maximus. Hindi mo kailangang bumili ng bago, pwede kang gumamit ng kahit anong elastic na pwedeng ipulupot sa tuhod mo. Pwedeng gamitin ang elastic na pang-workout ng balikat o braso, lagyan lang ng clip na gaya sa cereal para magawa ang ehersisyo. Ang problema lang, matigas ang bandang ito, kaya mahihirapan akong mag-ehersisyo. Tandaan, ang panimulang posisyon ay laging tuwid ang mga paa sa ilalim ng puwitan. Sige, dapat matigas ang dibdib at hindi gumagalaw dito, tapos ibuka ng malayo ang mga tuhod. Hawakan natin ng 1, 2, 3, 4, 5 at mag-relax. Tingnan mo, kung makikita mo mula sa harap, makikita mong hindi ko maibuka ng todo dahil sobrang tigas ng banda. 3, 4, 5 at mag-relax. Sige, gagawa pa tayo ng 3 para makita mo. Mas maliit ang saklaw ng galaw, pero mas mataas ang intensity ng ehersisyo.
Kapaki-pakinabang din ito para sa mga taong hindi kayang umabot hanggang dulo o nakakaramdam ng sakit sa huling bahagi ng galaw. 1, 2, 3, 4, 5. Gagawa pa ako ng 2. Huminto, 2, 3, 4, 5 magpapahinga ako. Huling ulit, 2, 3, 4 at 5. Pagkatapos ng 3 set, ramdam ko talagang nga trabaho na ng husto ang gluteo ko. Tatanggalin ko na ang elastic band at lilipat na tayo sa variations na walang gamit. Kung madali para sa iyo ang mga variation ng ehersisyo, may paraan pa para gawing mas mahirap. Ang layunin, gaya ng dati, ay makahanap ng isa na akma sa kakayahan mo. Tingnan mo, sa unang bersyon, ginagawa natin ang kumpletong paghihiwalay sa abot mo. Tandaan, ang tuhod na ito, gaya ng sabi ko, hindi dapat humiwalay at ang katawan mo ay laging nakaharap paabante. Para mas mahirap, bahagyang paghiwalay ng mga binti, hindi magkadikit ang mga paa at ulitin ang galaw nang hindi nawawala ang linya ng paa. Mas matindi talaga ang trabahong ito. Papayagan ka nitong hindi lang palakasin ang puwersa ng mga glute, kundi pati na rin ang malalim na katatagan ng balakang at mapapansin mong hindi ka makakarating ng kasing layo pero mas matindi ang trabaho. Gusto mo bang gumawa ng 10 ulit kasama ko? Oo. Tatanggalin ko muna ang swing kasi nainitan ang ulo ko. Paghihiwalay ng paa, huminga ng malalim at ilabas. Ihiwalay mo ng todo ang mga tuhod kung hanggang saan mo kaya. Siguraduhin mong hindi nawawala sa linya ang mga paa, huminga ng malalim. Magkalapit ang tuhod pero hindi magkadikit, ilabas ang hininga. Tatlo, maganda at mataas ang kalidad ng ehersisyo, malaki rin ang pagsisikap ni Micaela. 4, para kapag sinabi sa'yo na madali lang ang paghiwalay ng mga tuhod, sinisiguro kong hindi yun madali. 5, mag-subscribe ka. 4 pa, tapos tuturuan pa kita ng mas mahihirap. 7, magpapalit tayo. 8, sige, huling 2 na. Bitawan natin. Siyam. At bitawan natin. 10, mahusay na trabaho, ang mga tuhod ay magkadikit, maaari kang magbigay ng maliliit na tapik sa antas ng balakang para mapalakas ang mga kalamnan na yan, paluwagin ito at maging mas relax. Matapos kong pagtrabahuhan ang kaliwang balakang, lilipat ako sa kabila at ipapakita ang ibang paraan doon. Ayos, isipin mo na ang mga paraan gamit ang bote at elastiko ay okay. Pero hindi ka pa rin nito napapagana ng sagad sa kaya mo. Sige, ipapakita ko pa sa iyo ang iba pang pwede mong gawin para tumaas pa ang intensity ng hersisyo. Una, magsimula sa panloob na pag-ikot. Ayos? Kung gagamitin natin ang posisyong ito, ang sakong ay nasa ilalim ng puwitan, nakasuportang binti, baluktot ang tuhod, at pwede nating bahagyang itaas ang mga bukong-bukong. Sige, pwede namang bahagya o mataas, pero ang hirap ng ehersisyo ay depende sa taas ng binti mo. Huwag sobrahan at baka mapadapa ka, pero kapag 45 degrees, mas mahirap ito. Papalawakin ito ng malaki ang lawak ng paggalaw. Ngayon, kapag binuka ko ang binti ko, mas malayo ang naabot, mas malaki ang pagbuka, at mas malaki ang panloob na pag-ikot, kaya mas malawak ang galaw at effort. Nakasuporta ang mga binti ko, magkadikit at nakastretch ang mga paa. 2, gagawa tayo ng 10 ulit, i-stretch mo ng todo. 3, bahagyang mas mababa ang varianteng ito kaysa sa itinuro ko kanina na magkahiwalay ang mga binti. 4, pero maganda rin itong paraan para magtrabaho sa mas mataas na antas kaysa sa glute level. 5, sige, gawin pa natin ng 5 ulit. Bitawan natin. 6, bitawan natin. 7, 1, 2. Bitawan natin. 8, huling 2, bitawan natin. 9, bitawan natin at 10. Itinutukod ko ang mga binti ko sa sahig. Napakaganda ng tama nito sa balakang. Humihinga ako, nagpapahinga. At kung may mas mahirap pa, mas komplikado, na makakatulong sa iyo na mas hamunin pa ang mga kalamnan ng puwit, bagay lamang ba ito sa mga taong
may mas mataas na kakayahang atletiko at mas magandang kondisyon ng katawan. Basically, pagsamahin mo lang ang dalawang variant na tinuro ko, itaas ang paa at ibuka ang binti. Gagawin natin ito step by step. Una sa lahat, ibuka natin ng maayos ang mga paa sa layo ng mga 30 hanggang 45 degrees mula sa sahig. Magpapalit tayo ng camera ha. Tapos, ibuka mo ng kaunti ang tuhod at huwag magkadikit ang paa, dito natin ibubuka. Habang pinananatili ang lahat ng yan, itaas ang tuhod hanggat kaya mo, gaya na nakikita mo, mas sinusubok ang balanse, hindi nawawala ang linya ng mga paa, at mas matindi mong pinapagana ang gluteus maximus. 2. Gagawa ako ng 10 ulit kung papayagan ninyo. 3. Sige, tara gawin natin, bitawan na natin. 4. Sa ganito, makakakuha ka na matitibay na puwitan. 5. Sige, 5 pa, bitawan natin. 6. 4 na lang ang natitira sa akin. Bitawan natin. Tapos na. Bitawan na natin. 8. Huling 2. So, Siyam. eh, Bitawan natin. At 10 magaling. Suportahan ang mga binti, mag-relax. Medyo mahirap, 'di ba? Isipin mong gusto mong mas matindi pa, kaya pa rin natin gawin. Tandaan mo yung sinabi ko kung paano gawing mas mahirap gamit ang elastic band o bote ng tubig. Pwede mong gamitin ang mga yon sa lahat ng antas ng hirap na itinuro ko. Pwede nating gawin ang hirap na numero 3 gamit ang bote. Pwede rin nating gawin ang hirap na numero 4 gamit ang bote. Pwede rin nating gawin ang hirap na numero 2 na nakahiwalay ang mga binti gamit ang bote nang hindi nagkakadikit ang mga paa. Maraming pagpipilian dahil hindi mahalaga kung anong kondisyon mo tulad ng osteoarthritis sa balakang, lower back o tuhod. Ang mahalaga ay piliin mo ang mga ehersisyo na akma sa tamang tinde para sa iyo na kapag ginagawa mo ay hindi mo nararamdaman ang sakit pero nararamdaman mo ang pagod. Ang wastong pagpili ng intensity ay hindi lang nakabase sa kondisyon mo, kundi sa reaksyon ng katawan mo sa ehersisyo. Uulitin ko, magkaiba ang kondisyon ng 80 anyos na may arthrosis sa balakang at 40 anyos. Sigurado akong kaya ng 40 anyos gawin ang mahirap na ehersisyo, pero ang 80 anyos ay hirap na agad sa una kahit pareho silang may parehong kondisyon. Subukan mo mag-eksperimento at mag-ehersisyo sa bahay sa iba't ibang paraan. Hanapin ang antas na hindi masakit pero ramdam mang nagtatrabaho ka ng maayos. Ipinaliwanag namin ito sa Linggo ng Balakang, isang 7 araw na event noong nakaraang taon kung saan matututuhan mo ang pundasyon ng prinsipyong ito at iba pa. Kung interesado ka, pindutin mo lang ang link sa ibaba na makikita sa description ng video sa unang komento para makapasok ka. May maliit na bayad ito, pero ang investment sa kalusugan ay mababawi mo rin. Sana nagustuhan mo ang maikling video na ginawa namin ng may effort gamit ang pinakamahusay at paborito kong ehersisyo para palakasin ang puwitan. Kung 5 minuto lang ang oras mo para mag-ehersisyo. Pumili ka ng antas ng hirap, gawin mo ang 4 na set ng tig 10 ulit sa video, isang set lang ng 10 ulit ang ginawa namin para sa ilang variant. Gawin mo ang isang set na tigsa 10 ulit, magpahinga ng 1 minuto, gawin ang pangalawa, magpahinga ulit ng 1 minuto at ulitin hanggang maka-4 na set. Kung gagawin mo ito araw-araw, sinisiguro ko na hindi lang gaganda ang kalusugan ng balakang mo, kundi pati na rin ang tuhod, ang ibabang bahagi ng likod at magkakaroon ka pa ng mas malalaking puwit. Wala na akong ibang sasabihin, taos puso akong nagpapasalamat sa'yo. Sana ay nanood ka hanggang dulo ng video, sana ay maibahagi mo ito sa lahat ng nangangailangan, at syempre, sana ay magkita tayo ulit sa iba ko pang mga video. Paalam mga kaibigan, salamat!